Shadow. Shadow. Hey boy. Here. Shadow. Shadow. Yeah, keep ignoring me. Dinala ko na yung mga dahon dito sa gitna ng lawn ng garden. Gamit ko ang aking very powerful backpack blower from Echo, part number PB770T. T stands for throttle. Dalawang klase ito, isang ang control ay nasa hips at isang control ay nasa hawak nyo, which is ito yung throttle nya. Sa hawak kong ganyan mas madali kaysa yung nakalagay sa hips nyo. Okay, hindi siya ang pinakamalakas ngayon. Nung una, several years ago, ito yung pinakamalaki at pinakamalakas na blower. Ngayon ikatlo na lang siya sa Echo brand, at even sa market ngayon. Sa iba may ikatlo, ikaapat ang posisyon niya, pero napakalaking tulong sa akin at yung power niya is still there at napapabilis ang trabaho ko sa pag-clean up dahil dito plenty of power pa rin siya. So it's a good balance. Nabili ko ito sa isang sa aking mga dealer ng power equipment tools. I got it for over $700. That's Canadian. That was before the pandemic, just before the pandemic. And hanggang ngayon parang bago pa rin siya. It's that's the spark plug. It's still has the power. Sumasabay pa rin siya sa mga makabago ngayon. Okay, good. Gotta fix that. Let's see kung anong ginawa niya. Ito yung dami ng dahon dito sa driveway. Piece of cake lang yun sa blower na yan. At itong kalsada, nakikita ninyo, ganito ko maglinis. Nililift ko yung tawag sa dito gutter, di ba? Nililinis ko yan. Pag tinuro niyo yung blower dito sa sobrang lakas niya, dito niyo lang ituro, mag-spread yan, umaangat ang mga dahon. Mabuti nito kasi minsan susupresahin tayo ni Mother Nature ng freezing rain or snow, at least clear yan, di ba? Kasi pag ito at tubig mamayang gabi dumikit, hindi niya ito matatanggal. Nakadikit na yan dyan hanggang mag-decompose na. Sometimes it's annoying, pero hindi natin makontrol lahat, pero we do our best. Ito siya, tsaka maganda siyang tingnan. Ito rin yung aming harap, garden, which is lagi dapat doon na ito tanggalin ko na yung mga tubers at rhizome, yung rhizome ko para hindi sa kanalili. Pero ngayon hindi ko pa ginagawa. Ano ba nangyayari? A lot of things are happening. Yung green na tarpaulin na yun yung aming jacuzzi. I think sa $2,000 and some change. I don't know exactly how much kasi sabi ni Rod $2,000 daw yun, which is not surprising lalo na ngayong panahon na ito. Ginawa ko na rin yung sa neighbor namin, at hindi ako pupunta dito sa neighbor namin. Gusto kong makita yung kagandahan ng itim na driveway. So isa sa mga idea na gagawin natin dito, ang mga technique rin ay i-push nyo yung mga yung mga leaf sa kanto para madali yung kalaykay, tulad ng ginawa ko dyan. Kakalaykay na lang niya yan.
Ngayon ay pupunta ako. It's a big day para sa akin dahil pupunta ako sa dealer ko at kukuha ko ng bagong snowblower. Kaya abangan nyo yun ha. Again, ito yung aking backpack blower. It's about 22 pounds, hindi kasama ang full tank kung kalagyan ng gasolina. It's a very good blower kung magkakaroon kayo ng chance. Tingnan nyo ito. Pero again, kung homeowner kayo, you don't need this powerful unless meron kayong hektarya o meron kayong malaking property. This will do. Pero mayroong step down nito which is a 5 series na okay pa rin sa inyo. Mas mura yon. Again, I'm not sure kung magkano ito ngayon. I won't be surprised kung ito ay ranging from 900 na or over 800. Kaya kung nasa market kayo nito at may budget, then you can consider this. Pero kung ang property nyo lang ay katulad nung sa amin dito, which is ito, you don't need a big backpack blower tulad nito kasi ito it's a commercial at pang malakihang lugar. Even a handheld blower will do. Battery powered or gas powered, it's up to you, or even corded, it's up to you. My suggestion, kung ganito ang property ninyo, I'd say a battery powered handheld blower will do. Magkano yun? I think a decent one is $300 kasama na ang charger at isang maybe a 2.5 amp battery. If you can find 2.5 amp higher than 2.5 amp, then mas maganda at you have that range pa rin ng $300. Toro is a good brand. I would recommend that dahil meron akong Toro and decente siya, pati yung buhay ng kanyang battery. Kaya highly consider that. I do a lot of properties cleanup, kaya may konti akong experience dito. At sa mga ganitong panahon, mga ganitong suggestion, excuse me, sa mga suggestion ng mga tao na doing this kind of trade, it's consider nyo yung suggestion ko dahil I've used a lot of different tools and alam namin ng mga effective tools pagdating sa cost, durability nila, life nila. Not all of us, pero karamihan sa amin, lalo na yung matagal na sa ganitong trade. Pasensya na, excuse me. Mukhang hudyat na yon. Para tapusin ko na itong aking munting video. Hanggang sa muli.